Sa mga series ngayon sa playoffs, maraming magkakaribal na team gaya ng Lakers at Rockets sa pagitan ni LeBron at ni KD, Raptors at Cavaliers na hindi alam kung makakabawi ang Toronto sa Cleveland, Knicks at Atlanta Hawks, at sinabi naman ni Anthony Edwards na nasa linya rin sila ng rivalry versus Nuggets. Andun din kasi yung iconic na Game 7 na babay gesture nitong si Edwards kontra sa Denver na na-dethrone nila yung defending champion ng 2024. Tinalo din kasi ni Edwards ng dalawang magkasunod na series yung dalawang OG, si Kevin Durant at si Jokic. Pangatlong beses rin kasi ngayon magtatapat ng Minnesota at Denver sa playoffs sa loob ng 4 na taon. Nung una, 2023, na ito yung nagbalik si Jamal Murray at pinaisa lang ng Denver Nuggets yung Minnesota. Nung sumunod, 2024, Game 7 inabot na nakabawi doon si Anthony Edwards. Sa pangatlong pagtatapat, hindi naman 100% si Anthony Edwards. Nasa practice na siya at ready to play sa Game 1. Pero galing pa siya sa injury na yung kasama niyang si McDaniels expected din naman maglalaro. Ang parang makakatapat ngayon ng Minnesota 2023 lineup ng Nuggets. Solid yung starting 5 at second unit. Si Randle ngayon pa lang nanginginig ng makatapat si Jokic sa 7-game series. Mapapadasal di umano itong si Randle para mapigilan lang si Nikola. Saka meron naman silang strategy noon pa para mapigilan si Nikola at kailangan lang din ma-shutdown itong si Jamal Murray kasabay ni Jokic. Si LaMelo Ball naman mukhang tagilid ang sitwasyon kahit humingi na siya ng sorry kay Adebayo dahil nire-review ng NBA yung play nitong si LaMelo kung saan na-injured si Adebayo. Kaya daw hindi ni-review ng mga referee during game dahil hindi napituhan ng real time. Kaya hindi rin na-challenge noon ng Miami. Kaya kapag ni-review, pwede mabigyan ng flagrant foul si LaMelo, either 1 or 2. Kaso wala na rin. Kung actual game siguro meron pa dahil may free throw at ball possession. Kaso panalo na kasi yung Hornets. Ang pwede na lang doon mabigyan ng penalty si LaMelo, either suspension or kaya multa. Pero hindi naman kasi automatic suspension ang binibigay kahit mabigyan ng flagrant 2, kalimitan multa. Yun nga lang pag-iinitan ka sa susunod na game. Saka ngayon mas gugustuhin ng NBA na magtapat yung Detroit at Hornets. Ito kasi iniintay ng mga fans. Based naman kay JJ Redick, si Luka at si Austin Reeves, nilagay niyang indefinite ang return date sa Lakers versus Rockets series para daw hindi na siya tanungin kapag nagsisimula na talaga yung series nila versus Houston. So meaning ng indefinite, pwedeng mapabilis or mapatagal. Marunong talagang sumagot din si Redick. Based sa report, kailangan kasi ni Luka ng nasa 10 days pa na recovery time. Expected makakabalik si Luka sa lineup ng Lakers Game 3, home court ng Houston. April 25 yung Game 3 nila. Kailangan lang magawa ng Lakers na ma-split yung dalawang home court games sa kanila bago bumalik si Luka at si Austin Reeves. Ito rin kasi yung return date or expected return date ni Austin Reeves. Ito kasi yung maswerte pa ang Lakers ngayon dahil wala na sa home court nila yung Clippers dahil lumipat na or may sarili ng arena. Kung nagkataon kasi na magkasama pa ang Lakers at Clippers sa isang arena, mas papaboran din naman ang Lakers nun. Kaso, iigse yung timeline nila sa playoffs. Ngayon kasi meron silang at least 2 hanggang 3 araw na pagitan. Kailangan lang di umanong iwasan ng Rockets si Luka dahil basta makalaro si Luka, nakakascore siya ng malaki at game changer. Si Austin Reeves, tagiliran yung natamaan sa kanya. Isang siko lang sa tagiliran ulit, delikadong ma-injured. Ngayon ko lang din na-gets yung joke ng mga fans online na kaya hindi pinalaro itong si Nikola Jokic kontra sa Thunder nung nakaraang game nila. Delikado kasing ma-injured, andun si Lu Dort. Si Pachulia Jr. daw kasi itong si Lu Dort. Si Luka at si Reeves na injured sa Thunder din. Another rivalry din ang mangyayari sa East. Parang lahat ata ng series ngayon sa playoffs rivalry. Saka ako na lang gagawa ng preview. Sayang din sa content. Marami pang utang. Makakaharap ng Sixers ang Boston Celtics after talunin ng Philadelphia ang Orlando Magic 109-97. Ito yung series na hindi ko masabi kung maswerte ba yung Sixers na nakapasok pa ng playoffs dahil hindi pa alam kung makakalaro dun si Joel Embiid at makakatapat din niya yung tatay niya si Jason Tatum. Since 2002, hindi pa nanalo ang Philadelphia kontra sa Boston sa isang playoff series. Ang huling beses pang nanalo ang Sixers kontra dito sa Celtics sa isang playoff series, 1982 pa, puwera usog.
Nahirapan din ang Philadelphia kontra sa Magic. Nag-ala Ben Simmons si Paolo Banchero. Ayaw tumira. Last 5 minutes din ng game nakalayo itong Philadelphia. Si Tyrese Maxey meron 31 points. Meron din tig 19 points si Kelly Oubre Jr. at si BJ Edgecombe. Mukhang nakabawi na rin naman si Paul George na merong 16 points kontra dito sa Magic. Mukhang matutupad pa rin talaga yung labanan ng Pistons at Hornets sa first round dahil hindi pa nasuspinde si LaMelo at ang makakalaban ng Hornets ay itong Orlando. Dahil yung Hornets sa regular season series mula December hanggang March, ilang beses nilang paso ng Hornets yung Orlando Magic.